Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Very likely ang susunod na NBA season ang huling taon na ni LeBron James sa NBA. Kahapon ay nilabas ni Shams ng ESPN ang balita na inaasahan na mag-opt-in si LeBron sa kanyang 1-year $52.6 million contract sa Lakers. Madalas nga ang ginagawa ni LeBron ay pumipirma siya ng 1-and-1. Ibig sabihin ay 1-year guaranteed contract at ang final year ay may player option at gagamitin niya ang player option na ito para pumirma ng panibagong 1-and-1. Ngunit ngayon kung tuluyan na mag-opt-in si LeBron sa kanyang contract, very likely nga na ito na ang kanyang final NBA contract. Year 23 for number 23. Ang All-Star ay gagawin din sa Los Angeles. So perfect ending nga ito kay LeBron kung sakali sa kanyang historic and legendary career. Ganun pa man ay bad news nga ito para sa mga fans ni LeBron na talagang ginaganahan lamang manood ng NBA kapag naglalaro ang kanilang idolo. Bukod dyan ay posibleng bad news din ito para sa future ng Lakers. Financially ay okay ito dahil imagine ang ticket sales kung magkakaroon nga ng farewell tour si LeBron mga kaibigan. Tila ba every game ay playoffs. Ganun pa man ang $52.6 million ay napakalaking kontrata nga nito, lalo na sa panibagong CBA ng NBA ngayon. Kaya naman most likely talaga ay kakailanganin nilang i-trade si Austin Reeves o Rui Hachimura kapalit ang multiple players na may mas maliliit na kontrata to complete 12 rotational players. Kung sakaling ang next season na din ang huling season na LeBron ay hindi na nga niya maaabutan pa si Bryce James o ang kanyang bunsong anak na lalaki sa NBA kung sakali man na makapasok nga ito dito. Subalit kung talent ang pag-uusapan ay hindi pa nga expected si Bryce na maging isang one-and-done player. Kaya naman regardless ay hindi pa nga tiyak ngayon kung may NBA talent nga ba talaga ito. Sa ngayon ay may hanggang June 29 pa si LeBron bago ito gumawa ng final decision niya. Ngayon nga ay tumungo naman tayo kay Shams ng ESPN, ang senior NBA insider na una palagi sa balita, nagbigay nga ito ng babala. Ayon nga mismo sa kanya ay ang off-season ngayon ay posibleng ang most craziest ever. Alam niya nga daw na mali ang grammar nito subalit gusto niya may parating ang kanyang punto na madami ang galaw na inaasahan ngayong off-season at magsisimula ang lahat kay Kevin Durant at Giannis Antetokounmpo. Andiyan din nga daw ang tulad ni DeMar DeRozan, ang mga teams na naghahanap ng center, ang inaasahan na pagkakawatak ng Boston Celtics at iba pa. Alam nga daw ng madaming franchise ngayon na wide open ang championship window ngayon at madaming teams ang kailangan lang gumawa ng isa o dalawang galaw para maging lehitimong championship contender na. Samahan ba ito ng bagong CBA rules sa mga kontrata? Expected nga daw talaga na magiging kakaiba ang off-season na ito at madami ang magiging galaw o mga trades. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?